One of the downsides of being a genius was the tendency to get bored easily. Madaling naluluma ang mga bagay-bagay dahil madaling natututunan. Problema ito ni Nico noon pa. It applied to everything. In school, in women, even in places. Parang lalagdatin siya kapag natigil sa isang lugar o sa isang tao. Kaya napagpasyahan niyang maglagalag sa buong mundo gamit ang alibay na isa siyang wandering photographer. Totoo naman na photographer siya, pero sa kabuuan, pastime lang niya yon. Sigurado siyang balang araw, itatapon niya rin ang kamera, gaya ng pagtapon niya sa mga babae, gamit lugar na parang may expiration date ang mga ito. At dahil genius siya, umubra iyon. Kailangan lang niyang maglaro sa stock market at solve ng problem. Wala siyang balak yumaman. Kahit ang pera, hindi niya balak makasama ng matagalan. Kailangan lang niya ng sapat para suportahan ang sarili at ang kanyang paraan ng pamumuhay. He drummed his fingers on his office table. Ang bagal ng mga oras sa lugar na iyon. Out of boredom, dumampot siya ng isang papeles mula sa mga nakatambak sa kanyang mesa. Ang proposal ng mga madre para sa isang feeding program ang nakuha niya. Mabilis din niyang binitawan ng dokumento. Walang dahilan para basahin niya ulit iyon. Tama ang desisyon niyang hindi ito papayagan. Feeding programs were stupid. Hanggang kailan papakainin ng mga bata? 1 buwan? 2 buwan? 6 na buwan? Isa lang ang sigurado. Hindi yun panghabang buhay. So why bother? Matapos ang program, babalik ulit sa mga dati ang mga bata. Kaipokritahan ang mga feeding programs, pathetic dole-outs, pampalubag loob, konsuelo de bodo. Isang paraan para sa masabi lang na nakatulong. Samantalang kung tutuusin, patikim lang talaga ito. Matapos ang ilang minuto, sinipat niya ang relo at napakunot noo. 3:40 na, halos 1 hour late na si Marge. Na-check niya ang schedule nito at kanina pang tapos ang huling math class ng babae. Lumalim ang kunot noon niya at kinuha ang kanyang cellphone. Was he trying to back out of their argument? As if he could let her. Pinindot niya ang number nito na nakuha mula sa school record. Matapos ang 2 ring, sinagot iyon ng dalaga. "Where in the world are you?" Bungad niya bago pa man makapagsalita si Marge. "Sino to?" tanong ng dalaga. "Nico, nasan ka?" Medyo maingay ang background dito. "Balak mo bang mag-back out?" "Miss Ortega, kakausapin ko na po kayo ni Doc." Narinig ni Nico na tawag ng isang babae mula sa background. "Are you in a hospital?" Usisa niya sa kabilang linya. "Yes sir, bukas na lang tayo mag-usap. May emergency lang. Sige." "Sandali." Pero binabaan siya nito. Kunot noong tinitigan niya ang cellphone ng ilang segundo. Pagkatapos, pinindot-pindot niya ang telepono. He tried locating her using GPS. Tila paborito siya ng tadhana dahil may nataong may GPS din ang dalaga at nalocate kaagad niya. Without thinking further, kinuha niya ang car keys at tinungo ang pinto. Live for the moment. Enjoy things as they come. Don't think too much about things. Just do things as you please. Ganon ang paraan ng pamumuhay ni Nico Alejandro. He would enjoy playing with Marge until he'd get tired of her. Pagkatapos, itatapon niya ito gaya ng ginagawa niya sa lahat ng mga bagay. And then, he would look for another pastime. Nakita niya itong paglabas ng isang klinik kasama ang isang batang lalaki. Kagaya ni Marge, maputi rin ang huli. Pero sa kulay lang nagkatulad ang dalawa. May pagka-Caucasian ang mukha ng dalaga. She had fine straight nose, slightly oval face, big dark eyes. Kung tutuusin, maganda ito. Fine, hindi ito kasing ganda ng mga babaeng nakadaupang palad na niya, pero possible na rin lalo na kapag naayusan. But then again, kung si Nico ang tatanungin, parte ng charm ng dalaga ang pagiging simple nito. Naglakad siya palapit sa dalawa. Tulog ang batang karga nito na may pagkatsinito at kulot ng buhok.
Iyon tipong pwedeng gamiting younger version ng mga Koreanong artista sa TV series. Nagtaas ng tingin si Marge at nakita siya. Akala ko ba virgin ka? How come may anak ka? Bungad niya nang makalapit. She frowned at him. This is Sebastian, pamangkin ko. Tumaas ang sulok ng mga labi niya. I know, nakita ko sa file mo. Need a ride? Napaurong ito na para bang nag-announce siya ng hold up. He rolled his eyes. Hinawakan niya ito sa lower back at iginiya papunta sa kotse. Bored ka na naman ba? Tanong nito nang makapasok sila sa kotse. Nakaupo ito sa tabi niya habang nasa backseat ang bata. Obvious ba? Matabang niyang tugon. Namilog ang mga mata nito at muli siyang binalingan. Mataas din ba ang IQ mo? Napakunot noo siya. What do you mean? Binuhay na niya ang makina ng sasakyan. Si Baste kasi, mataas din ang IQ. Sabi ng counselor, isa raw yon sa reasons kaya madaling mabore yung bata. Dapat daw I try to give him new things to learn. Tumangulang siya. Akala ko kapag matalino, madali na lang ang lahat. Pero mukhang malala rin ang topak ng mga kagaya nyo. Umismid siya. What a baseless, stupid, stereotypical generalization. Bakit? Ano bang problema ng pamangkin mo? Sabi ng doktor, stress daw. Bumuntong hininga ito. 5 taon pa lang, stressed na? Hindi naman porke bata, wala nang problema. Big serious problems usually start when you're a kid. Hindi mo ba alam yun? May bahid ng pang-uyam ang tono niya. Bahagya itong natigilan pagkatapos isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi. You're right. Mahina nitong sabi sa kanya saka sinulyapan ang natutulog na bata sa likod. Sa tansya ni Nico, mas malaki pa ang hotel room niya kaysa sa apartment ni Marge. Pero siguro tama lang yun para sa 2 tao. Pagdating sa bahay, kinarga ng dalaga si Baste patungo sa kwarto at mabilis na pumunta sa kusina. Sandali, uminom ka muna ng juice bago ka umalis, sabi nito. Tumangulang siya at sinundan ito sa kusina. Asan ang parents niya? Shoot! Narinig niyang singhap nito. Wala pala kaming juice. Nasuklay nito ang nakapusod na buhok saka napatingin sa kanya. He looked at her dryly. What? Nag-aalangan nitong ngumiti. Kasi... Sabihin mo na, lalo lang akong naiinis. Pwede bang pabantay muna kay Baste? Mabilis nitong dugtong. Do I really have a choice? Matamis itong ngumiti sa kanya. Thank you. Tumakbo ito papunta sa pinto. Mabilis lang ako, promise. Salamat ha. Just like that, nakalabas na ito ng bahay. Naiiling lang siya na nagtungo sa maliit na sala. Great! Ngayon, naging tagapantay pa siya ng bahay. Dapat yata hindi na lang niya ito hinanap kanina. Bumuntong hininga si Nico at naupo sa sofa. Iginala niya mga mata sa paligid. Nahagilap ng paningin niya ang ilang larawan sa isang eskaparate. Tumayo siya at tiningnan iyon ng mabuti. The pictures were mostly of Marge and a girl who kinda resembled the little boy. Sa palagay ni Nico, ito ang nanay ng bata. Puro mga bagong kuha na ang ibang mga litrato. Sa lahat ng iyon, kasama na si Baste. Matapos ang ilang minuto, umupo siya muli sa sofa. Ilang pang minuto ang lumipas, hindi na niya napigilan ang paghigit ng hangin. Anak ng pating, mukhang matabunan ng juice si Marge ah. Inis na kinuha niya ang cellphone at akmang tatawagan nito nang marinig ang pagbukas ng isang pinto. Mama Marge? Napalingon si Nico at nakita ang bata sa tapat ng pinto ng kwarto. Nakayapak ito at nagkukusot ng mata. Nilibot nito ang mga mata sa paligid. At nang hindi makita ang hinahanap, nakita niyang nanlaki sa takot ang mga mata nito. Umalis siya sandali. Paliwanag niya pero mukhang hindi na siya nito narinig.
Mama Marge! Mama Marge! Sigaw nito sabay karipas ng takbo sa kusina. Nagulat siya at napatayo para habulin nito. Hey kid! Sandali! May binili lang siya! Habol niya. Ngunit mukhang invisible at inaudible siya sa 5 taong gulang na paslit. Mama Marge! Hysterical nitong sigaw. Muli itong tumakbo pabalik sa sala at akmang lalabas pa ng bahay kung hindi niya naagap na hinila at mabilis na kinarga. Oh great Nico, just great. Ngayon naging instant babysitter pa siya. This was boring with him fast. Umalis lang siya sandali pero babalik din siya agad. May bahid ng inis sa boses niya. Sinungaling! Asik ng bata habang nagpupumiglas. Si mama din umalis lang pero hindi na bumalik. Sa kung anong dahilan, natigilan ang mga binata nang marinig iyon. Mama Marge, wag mo akong iwan! Sigaw nito habang nagpupumiglas. Wag niyo akong iwan! Isama mo ako, Mama Marge! Parang susing binuksan ng mga salitang iyon ng Pandora box sa loob ni Nico. He stood there, frozen and petrified. Habang pinapalibutan siya ng samot-saring multo na pilit niyang tinatakbuhan pero kailanman ay hindi magagawang taguan. Nanikip ang lalamunan niya pagkatapos wala sa loob na humigpit ang yakap sa bata. It's okay. It's okay. He found himself saying. Ang mga kamay niya ay tila may sariling buhay na hinahagod ang likod ng umiiyak na paslit. Di ka niya iiwan. It's okay. Paulit-ulit niyang bulong pero walang epekto iyon sa paslit. Pitawan mo ako. Sino ka? Nagwawala na ito. I'm a friend of Marge. Kaibigan ako. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya naging desperadong palinawagan ang isang tao. Naging lalong matalim ang tingin ng bata. Si mama ko rin nagka-friend. Tapos iniwan ako. Kukunin mo rin si Mama Marge. Naging mas marahas ang pagpipiglas nito. Bitawan mo ako. No, hindi ko gagawin yan. Sinungaling, hindi ka niya kailangan. Naguunahan ang luha sa mga bata. Tulungan ko siya, di na siya mapapagod. Hindi na siya magpupuyat. Di ka niya kaibigan. Nagngangalit ang mga ngipin nito habang patuloy sa pagluha. Di na ako iiyak, hindi ako magkukulit. Huwag mo siyang kunin. Huwag mo siyang kunin. Mariing napahawak ang maliit nitong kamay sa polo niya. Nanikip ang dibdib ng binata habang tinititigan ng paslit. Muli, kinabig niya ito papalapit at napapikit ng mariin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, the detached and cold Nico Alejandro felt completely helpless. Patuloy niyang hinagod ang likod ni Baste. Please, narinig niyang pakiusap niya. Stop! Stop crying! Someone, anyone save this child. Noon nagbukas ang screen ng pinto. Sorry natagalan. Mama Marge! Mabilis na kumalas sa kanya ang bata. Kumaripas ito ng takbo at agad binuksan ang pinto. Baste! Mama Marge! Mahigpit na yumakap dito ang bata. Yumakap din ang dalaga at kinarga ito. Baste, bakit? Mama Marge, hagulhol nito. It's okay, may binili lang ako. Hinagod nito ang likod ng pamangkin. Nagpakawala ng nanginginig na hininga si Nico habang pinapanood ang dalawa. Nanghihina siyang napaupo sa sofa. It's okay, it's okay. Alo ng dalaga sa paslit. Nanginginig ang mga kamay na nahihilamos niya sa mukha. It's okay. It's okay. Patuloy na masuyong bulong ng dalaga. Napapikit si Nico ng mariin at hinayaang kalmahin ng boses ni Marge ang batang takot na takot maiwan mag-isa. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!